Hiniling ko po na makaisa po tayo sa panalangin, mga minamahal. Opo, dakil at papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang nung patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga kamalian, sa lahat ng aming mga pagsalangsang dakilan Diyos, sa mga naisip na gawa na banggit ng aming mga labi, patawarin mo po kami. Minsan pa Panginoon, pagpalain mo po yung mga salita, abutin mo mga minamahal namin mga kababayan, aming mga kapatiran, anuman po ang kalmataglay na karamdaman, mga problema, anuman po ang kalma inilalapit sa iyo, minsan patunayan mo po, malapang na ikaw ay buhay sa ministeryong ito, abutin mo po sila, malapang bigyan mo ng pangunawa sa mga salita, gumawa ka ng makapangyarihang gawa, malapang sa pamagitan ng mga salita mong kanilang mapapakinggan, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamahal, kahit ibuksan natin ang ating mga pambungad na talata. Unang Kronika 16, talatang 9 at talatang 12. Kindly sa ating beloved Bible reader, pakibasa natin ang talata. Dito sa aklat po ng unang mga Kronika, kabanatang 16, talatay 9 at 12. Magsiawit kayo sa Kanya, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Kanya. Salitain ninyo ang lahat niyang mga kamanghamanghang gawa. Sa 12, alalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan na at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating The God of Miracle. Yes. Maminamal, nais ko pong ipaalam sa inyo na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen. Siya po'y mapaghimala. Alam nyo, sa loob ng mahigit 40 taon ko pong paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon sa ministeryo ito, napakarami po naming naranasang mga himala. Amen. Sa pamagitan po ng panalangin po ng ating beloved pastor, talagang nabubuhay po kami sa himala. Katotoo po, sabi ng sinasabi ng mga mangangaral, when prayer become your habits, miracle become your lifestyle. Amen. Kapag naging habit mo ang panalangin, ang mga himala, maminamahal, ay magiging pinaka-lifestyle mo na lamang. Magiging bahagi na lamang ng buhay mo ang mga himala na gagawin ng Diyos. Ganito po ang nangyari sa ministeryong ito, maminamahal. Ang mga himala, ito po yung naging lifestyle na lamang po sa ministeryong ito. Karaniwan na lamang po ang himala. Napakarami pong gumaling, napakarami pong pinagpala, napakarami pong binago ang buhay, napakarami po, maminamahal, ang pinag-imalaan ng mahal na Panginoon, mga sakit, mga karamdaman, mga lumpo, mga bulag, mga dating lipos na mga kasalanan, at wala ng pag-asa sa buhay. Dito po sa ministeryong ito, ay naranasan po namin ng katakot-takot na himala. Amen. Kaya nga sabi rito, maminamahal, sa mga talatang nabasa po natin, magsiawit kayo sa Kanya, magsiawit kayo ng mga pagpupuri. Salitain nyo ang lahat ng Kanyang mga kamanghamanghang gawa. Alalahanin nyo ang Kanyang kamanghamanghang gawa na Kanyang ginawa, ang Kanyang kababalaghan at ang mga katulan ng Kanyang bibig. Yan po, maminamalanday lang kung bakit kami nangangaral, sapagkat mga minamahal, aming sinasalita sa inyo ang Kanyang mga kamanghamanghang gawa, ang Kanyang mga kababalaghan, ang Kanyang mga kahatulan na nasa Kanyang bibig. Ang Diyos ay Diyos ng himala, maminamahal. Kaya nga, dito po sa ministeryong ito, ang pangalan po ng ating banal na gawain ay Jesus Miracle Crusade. Amen. Bakit Jesus Miracle Crusade, maminamahal? Sapagkat napakarami pong himala. Amen. Maminamahal, walang mga mananampalataya na nandito na hindi nakaranas ng himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw. Kaya nga, totoo yung sinasabi ng iba na when prayer become your habits, miracle become your lifestyle. Alam nyo, maminamahal, nung ako po'y bago pa lang sa ministeryong ito, ang prayer po namin ay 2 hours lamang. Siguro ang edad ko po noon ay mga 17 years old nung ako po'y naging manggagawa. Ang prayer po namin, maminamahal, ay 2 hours lamang. At meron lamang po kaming tinatawag na good morning prayer. Pagkatapos ng 1 oras na good morning prayer, maminamahal, ang general prayer namin ay 2 hours. Pagkatapos po noon, maminamahal, habang pinagpapala po ang ating ministeryo, habang gumagawa po ng napakaraming himala ang ating mahal na Panginoon sa ministeryong ito, dinadagdagan ng ating beloved pastor ang ating panalangin.
naging 4 na oras, maminamal. Pagkatapos ng 2 oras na panalangin, naging 4 na oras, naging 6 na oras, hanggang naging 8 oras. Pagkatapos po nun, mga minamahal, sa gabi meron pa kaming regular na 3 hours. Pero ang ating beloved pastor, maminamahal, tuloy-tuloy po yung kanyang prayer. Pagkatapos namin magpahinga para kami po ay kumain, at pagkatapos kami po ay may mga kanya-kanya mga tinatawag na menial duties, mga tungkulin namin na sa araw-araw po naming mga trabaho, may mga menial duties kami. Minsan ang iba po sa amin ay nandun sa mga Bible study, ang iba po sa amin ay nasa araw-araw na mga menial duties, may nag-iigib, may naglalaba, may nagsusumento. Yan po yung mga menial duties namin, naghugas ng pinggan, may nagluluto, may namamalengke. Ganun pong gawain po namin araw-araw. Hanggang umabot po, maminamahal, ng tinatawag na 8 hours ang prayer po namin, general prayer. Kapag kami galing sa mga Bible sa mga pahayo, follow-up, magdadagdag kami ng prayer pag hindi po namin naabutan yung panalangin. Kaya nga dito po sa ating banal na gawain, maminamal, na naranasan po namin ang katakot-takot na himala. Katotoo yung sabi ng Biblia, maminamal, call unto me and I will answer thee, and shew thee the great and mighty things which thou knowest not. Dati, maminamal, naging ang katagang Diyos ay bukang bibig lang namin, pero hindi po nagiging totoo ang Diyos sa buhay namin. Pero dito sa ministeryo ito, Jesus Miracle Crusade, totoo po yung sabi ng Biblia, maminamal, na call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya nga, maminamal, atin pong pag-aaralan yung katagang yung titulo na The God of Miracles, sapagkat kaya nga tinawag na Jesus Miracle Crusade ang ministeryong ito, sapagkat ang Diyos na ipinakikilala namin sa inyo, na kapag nakilala niyo po ang Diyos sa ministeryong ito, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, gagawa po siya ng makatakot-takot na himala, di mabilang na himala, sapagkat ang ating Diyos dito ay God of Miracles. Amen. Dito po, maminamahal, how God works miracles. Paano po gagawa ang Diyos sa buhay natin? Sabi po ng Biblia, by faith. Sa pamagitan po ng pananampalataya. Pag ikaw ay sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, gaya ng sinabi ng Lucas 1, talatang 37, maminamahal, at ngayon din natin na Mateo 17, talatang 20 hanggang 21, maminamahal, ang Diyos po ay kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya through miracles sa pamagitan po ng pananampalataya. Basahin po natin Lucas 1:37 at mamaya susundan natin ang Mateo 17, talatang 20 hanggang 21. Dito sa aklat ng Lucas, kabanatay 1, talatang 37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanatang 17, talatay 20 hanggang 21. Mateo 17:20, at sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo hindi may pangyayari. Sa 21, datapwat, ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Yan po, maminamahal. Sabi ng Banal na Kasulatan, sa pamagitan ng pananampalataya, gagawa po ng napakaraming himala ang ating mahal na Panginoon, sapagkat sabi rito, for with God nothing shall be impossible. Amen. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos ang di may kapangyarihan. Yung sinabi po rito, maminamal, na magkaroon ka ng pananampalataya na simbutil, ng sinliit ng butil ng mustasa, ay magagawa nyo lumipat ang bundok, maminamal, ay lilipat, at ito po ay mangyayari. Ito po yung napaka-imposible, maminamal, pero ito yung naranasan din po namin yan. Naranasan po ng mga mananampalataya sa ministeryong ito. Naalala ko yung isang kapatiran po natin, habang kapag siya po pumupunta sa banal na gawain, umiikot pa po siya sa bundok, umiikot siya, maminamal, naging ang paglalakbay niya, umaabot po ng 8 oras patungo sa banal na gawain. Lagi po niyang ipinapanalangin, maminamahal, katulad nung napakinggan niya, na kapag siya'y nanalangin at nanampalataya, na lumipat ang bundok, ito po, maminamal, ay mangyayari. Amen.
Lagi niyang ipinapanalangin. Kaya pagkatapos niya ipanalangin, titignan niya yung bundok, maminamahal, pero nandun pa rin. Hanggang sa pagbilang ng malaong panahon, matagal na panahon, maminamahal, nakalimutan niya ng ipinapanalangin niya yung bundok na yun, maminamahal, na maging patag. Pero alam niyo, paglipas ng ilang panahon, yung lugar na yun, maminamahal, ito po'y binuldoser. Nagtayo doon mga minamal na mga gusali, nagkaroon ng mga establishmento doon sa lugar na yon, pinatag po maminamal. Kaya nga dumating yung pagkakataon, habang hinintay niya yung mahabang panahon na yon, maminamal, nangyari po yung kanyang panalangin, mga minamahal, na maging patag ang bundok na yon. Kaya nga pagkatapos naging patag ang bundok na yon, binuldoser, nagkaroon ng mga bahay, nagkaroon po ng mga tindahan, mga grocery, maminamahal. Yung pong 8 oras na kanyang nilalakad patungo sa banal na gawain, naging 2 oras na lamang at naging 1 oras dahil meron na pong sasakyan. Yan po ay totoong nangyari po, maminamahal, sa mga kapatiran po namin. Kaya totoo sabi ng banal na kasulatan, with God nothing shall be impossible. Kaya nga, kung tayo po, maminamahal, ay sasampalataya lamang sa mga alagad ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, na gaya ng sinabi ng Biblia, maminamahal, dito po, nung si Ananias at si Sapphira, maminamahal, ay gumawa ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At ito po, maminamahal, ay pinarusahan ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ni San Pedro. Maminamahal, sabi ng Biblia dito sa Gawa, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 15, matutunghayan po natin, maminamahal, ang mga tao noon ay nagkaroon ng takot sa mga lingkod ng Diyos. Talaga nakita nila yung miracles, maminamahal, sinidlan sila ng malaking takot. Sapagat itong si Ananias at Sapphira, kung mababasa nyo sa Gawa, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 10, sila'y nangako na ibibigay ang buong benta ng kanilang lupa na inialay nila o ibinigay nila sa mahal na Panginoon. Pero nung ito po ay naibenta, kalahati lang yung kanilang ibinigay kay Apostol Pedro, na ipinangako nila, na ibinibigay nila lahat. At nagsinungaling pa sila na naibigay nila lahat, pero nanghinayang sila sa kalahati. Kaya nga sinabi ni Apostol Pedro, maminamahal, dahil ginawa nyo ito, ay kukunin ng Diyos ang buhay nyo. Kaya nga, sabi rito sa Gawa, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 15, mga minamahal, nagkaroon ng malaking takot ang buong iglesia dahil sa mga mananampalataya na si Ananias at si Sapphira, na hindi tinupad ang kanilang pangako sa mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, ay sa pamagitan po ng kanilang takot sa mga namumuno, sabi rito, maminamahal, habang tayo po yung magkaroon ng malaking takot sa mga nangangasiwa sa atin, sa mga namumuno sa atin, gagawa ng maraming himala ang ating mahal na Panginoon, gaya na nangyari dito sa Gawa, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 15, basahin po natin. Dito sa aklat po ng mga Gawa, Kabanatang 5, talatay 11 hanggang 15. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng nangakarinig ng mga bagay nito. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Salomon. Sapagkat o datapwat sino man sa mga iba ay hindi nangangahas na mag-isama sa kanila, bagaman sila'y pinapupurihan ng bayan. 14, at ang mga nagsisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon ang mga karamihang lalaki at babae. 15, na dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at tinalagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sino man sa kanila. Amen. Tignan nyo, maminamahal, nung sinidlan ng malaking takot ang mga mananampalataya. Maminamahal yung panahon yan kay Apostol Pedro, sapagkat nakita nila, maminamahal, na talagang kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Maminamahal kay Apostol Pedro. Sabi ng banal na kasulatan, gumawa ng napakaraming himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi at ang mga nagsisampalataya ay lalong nagadagdag sa Panginoon. Ang karamihan ay mga lalaki at babae. Sabi po rito, na dinala nila sa lansangan ng mga may sakit at ninalagay sa mga higaan at tiligan upang
pagdaan ni Pedro at maliliman man lang ng anino niya at sino man sa kanila ay gumagaling. Amen. Ganun po ang kapangyarihan, mami naman ng mga mananampalataya, ganun po ang kapangyarihan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa 1 Timoteo Kapitulo 5, talatang 17, sapagkat ito po yung nangyari kila Apostol Pablo, Apostol Pedro, maminamahal, na ito pong si Ananias at si Sapphira, maminamahal, ay hindi nila binigyan ng respeto ang mga lingkod ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti sa atin ay bigyan natin ng karapatan ng iba yung kapurihan. Tayo po'y give double honor. Sabi po rito sa English, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Amen. Kasi pag ginagalang natin sila, maminamahal, tayo po ay lalong paghihimalaan ng ating mahal na Panginoon, lalo pong malapit sa atin ang ating dakilang Diyos. Gaya na sinabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 17. Basahin po natin. Dito sa aklat po ng unang Timoteo, kabanatang 5, talatay 17. Unang Timoteo 5:17, ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Amen. Amen. Ganyan po, maminamahal. Yan po ang dahilan kung bakit naghihimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa pamagitan ng mga, sabi rito, sa nabasa po natin sa Acts chapter 5, verse 11 up to 15, biro mo sa anino lang ni Apostol Pedro. Ang mga may sakit gumagaling. Bakit? Kasi nagkaroon sila ng tinatawag na double honor. Kasi nakita nila yung buhay ni Ananias at Sapphira. Nung sila po ay hindi sumunod kay Pedro, kinuha ng Diyos ang buhay nila. Kasi sabi rito, let the elders that rule well will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Magbigay tayo ng dobleng paggalang. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kahit maminamahal, sila po ay wala na. Sabi rito sa Psalms 112 verse 6, sapagkat siya ay hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Kahit sa saling-sali, maminamahal, ito'y dapat nating alalahanin natin sila. Amen. Hindi dapat kinakalimutan ang mga lingkod ng Diyos. Maminamahal, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, Psalms 112 verse 6, sabi rito, siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalala ng walang hanggan. Basahin natin ang salitang ito. Dito sa aklat ng Psalms o mga awit, 112, ang talatay 6, sapagkat siya ay hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maaalaalang walang hanggan. Amen. Amen. Ang matuwid ay maaalalang walang hanggan. Hindi po natin dapat sila kalimutan. Amen. Bakit palagi po namin inuulit-ulit? Bakit lagi namin sinasabi ang kanilang mga pangalan? Hindi po dapat malimutan eh. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalala ng walang hanggan. Amen. Walang hanggan, hanggang kalangitan, mga minamahal. Kaya nga, mababasa nyo dito sa Bagong Tipan, mga minamahal, binabanggit po yung mga pangalan nila Moses, binabanggit ang mga pangalan ni Amang Abraham, binabanggit sa Bagong Tipan, mga minamahal, ang pangalan nilang mga magigiting na mga mananampalataya noon, mga propeta, mga minamahal, gaya po nila Gideon, gaya po maminamahal nila Daniel, gaya po maminamahal ni David, lahat ng mga unang mananampalataya. Bakit kinakailangan mabanggit ang pangalan nila sa Bagong Tipan? Sapagkat sabi ng Biblia, ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Amen. Inaalala sila ng walang hanggan. Yan po ang dahilan how God works miracles. Paano kikilos ang Diyos sa buhay natin? Mga minamahal, sabi, ang mga matutuwid, ang mga namiminuno sa atin, mga ginamit ng Diyos sa atin kaligtasan, sabi ng Biblia, give double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Silang mga nangangaral sa atin, mga minamahal, bigyan natin sila ng dobleng iba yung karangalan, iba yung, sabi, give double honor, iba yung kapurihan, lalo na ang mga nagpapagal sa atin at nagtuturo ng mga banal na salita ng Diyos. Kasi may mga taong hindi marunong, hindi nila alam, maminamahal, ang salita ng Diyos, nagdudunong-dunungan. Sasabihin nila, pag inaalala natin ang ating mga magulang sa malapang, sasabihin nila, o bakit ganun, kulto yan? Bakit ganun na, ganun, tapos iulit-ulitin pa, aalalahanin pa. Hindi na nalang kalimutan, hindi ganun.
Maminamal yung mga bulaang mga ngaral hanggang ngayon, inaalala sila, may mga anibersaryo sila. Eh lalo na po, maminamahal ang mga matutuwid na ginamit ng Diyos sa ating kaligtasan. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, hindi lamang sila dapat alalahanin, kundi lahat ng mga nagawa, maminamahal sa pamagitan ng kanilang mga pananampalataya. Noong 1987, maminamahal, o 1984, nagkaroon po ng krusada sa dako po ng Luneta, maminamahal, 37 nights. Imagine, maminamahal, kami po nababasa, ilang tag-ulan po noon. Gabi-gabi na lang kami nababasa pero walang nagkakasakit. 37 nights inuulan kami, uuwi kami basa. Pagtulog namin, maminamahal, hindi na kami nakakapagbanlaw, magpapalit lang kami ng damit. Pero sa loob ng 37 nights, wala pong nagkasakit. Amen. Praise the Lord. Yan po, maminamahal, ay nangyari sa ating banal na gawain. Sa Luneta po, 37 nights, noong pong 1984, kusada po natin sa Luneta. At doon, maminamahal, ay nakita ng mga tao roon ang ating pinagdadausan. Nagkaroon po ng tinatawag na ball of fire. Yung malaking ilaw, maminamahal, na nandun nakatapat sa atin. Kaya nagtataka yung mga tao sa malalayo, bakit mayroon bolang apoy doon? Ano meron doon sa Quirino Grandstand? Hindi nila alam, maminamahal, nandun po ang krusada ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Napakarami pong mga himala, maraming ketong ang luminis, marami pong may sakit ang gumaling, napakarami po, maminamahal, mga drug addict ay nagbago sapagkat maminamahal naroon po ang ating dakilang Diyos. Yeah. At noon po, maminamahal, 1987 naman, ay nagkaroon naman ng krusada ang ating beloved pastor, yung communism, satanism. Napakarami pong mga taong hindi naniniwala sa Diyos, maminamahal, ang nakakilala sa mahal na Panginoon. Gaya, maminamahal, nila ito po sila Major Nagit, dating satanismo, maminamahal. Sila Brother Ray Lindo, mga NPA, mga minamahal, mga dating mga pusakal na mga mamamatay tao, mga killer, mga NPA. Pero dito po, maminamahal, noong 1987, sila po ay nakakilala sa Malapan sapagat ng krusada ang ating beloved pastor ng communism, satanism. At naulit-uli, maminamahal, ang krusada sa Luneta. 1992, nagkaroon ng malaking drought. Biro mo, hindi umuulan mga panahon na yun, maminamahal. Talaga nangangamatay ang mga halaman, natutuyo ang mga tanim, ang mga bukid, maminamahal, ang mga palay nangangamatay. Dahil doon sa tinatawag na drought, nag-declare ang ating beloved pastor, maminamal, 1992, sabi niya, maminamal, ang Diyos ay magpapaulan sa ibabaw ng lupa, manampalataya kayo. Amen. Maminamal, bigla po, habang kumakanta po kami mga awit ng mga panon na yun, ako po ay choir member pa. Habang kami kumakanta, biglang nagdilim, maminamal, ang paligid. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Amen. Nakita ng maraming tao, mga minamahal, na talagang totoo ang sinasabi ng ating beloved pastor. Doon lang naganap, mga minamahal, yung malaking pagbuhos ng ulan noong 1992. Krusada rin po sa Luneta yan. At ito pong naganap, mga minamahal, ito pong pinakamalaking himala na nangyari sa ating banal na gawain. Noong year 2000, mga minamahal, nagkaroon ng tinatawag na Mindanao Crisis. Ang mga Abu Sayyaf ay nangingidnap. Kinukuha nila, mga minamahal, at pinatutubos ng malaking halaga ang kanilang kinikidnap. Hanggang nakidnap nila, maminamahal, yung 21 foreigner na sa Sipadan hostage. So, Sipadan. Ito po'y naging hostage nila, maminamahal. Ito yung tinatawag na Sipadan hostages. Maminamahal, hindi lamang po sa panalangin ginawa ng ating beloved pastor ang himalang yan. Siya po'y personal na pumunta kasama ang 12 mga prayer warrior. Maminamahal, ipinanalangin nila ito po mga hostages, maminamahal, at ito po ay mga may sakit na, at pinangaralan nila ng salita ng Diyos, naman ng palataya sila, at gagawa ng himala ang ating malapanon, sila po ay makakauwi ng buhay. Unti-unti, maminamahal, nakalabas po yung mga Sipadan hostages niyan, yung 21 Sipadan hostages. Yes. Kaya walang imposible sa mahal na Panginoon. Kaya sinabi rito, maminamahal, mababasa niyo po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 12, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, sa pamagitan ng mga himala, sa pamagitan ng mga tanda't kababalagan, ang ating dakilang Diyos, maminamahal, ay gagawa ng makapangyarihang gawa upang ang mga tao po ay sumampalataya sa Kanya. Sabi rito 2 Corinthians 12, verse 12,
Dito sa aklat po ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 12 at talatay 12, tunay na ang mga tanda ng mga ng mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Amen. Yan po'y gawang makapangyarihan, maminamal. Hindi po karaniwang himala yan. Napakaraming himala ang nangyari dyan, maminamal. Ilang beses lang tinututukan ng baril, maminamal, pinapuputok. Hindi po mga minamahal tumatalab sa kanila. Hindi pumuputok yung kanilang mga baril. Amen. At hindi lang yun, maminamahal, nung nagkaroon po ng talagang nagbigay na ng signal ang Pangulo noon, maminamahal ng bansa, si Erap, talagang pulbusin na ang Abu Sayyaf, nadamay po ang Jesus Miracle Crusade. Sila'y pinauulan na ng mga bala, maminamahal ng mga kanyon, mga iba't ibang mga malalakas na mga bomba. Pero maminamahal, wala pong napahamak, wala pong namatay ni isa sa ating pong mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Kasama po ang ating beloved pastor at ang 12 prayer warriors. Kaya nga totoo po, maminamahal, ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Amen. Pero mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, ano pong dahilan kung bakit minsan ang Diyos po ay hindi makagawa sa buhay natin? Dito po sabi, how does the miracle stop? Paano nahihinto ang himala ng Diyos? Samantalang ang sabi ng Biblia, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi ng Hebrews 13:8, ang mahal na Panginoong Kristo siya noon, ngayon at magpakailanman. Pero paano nahihinto? Maminamal ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi rito sa Judges, chapter 6, verse 13, sabi rito, by forgetting His marvelous works. Pag kinalilimutan natin ang kanyang kamangamangang mga gawa, basahin po natin, nahihinto ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang talatang ito at sundan natin mamaya sa Job 37, verse 14. Kindly basahin natin. Dito sa Judges chapter 13 verse 6. 6, verse 13. Chapter 6, verse 13. O dito po sa aklat po ng Hukom. Hukom po, ang kabanata po ay 6 talatang 13. Ito pong basahin. Hukom chapter 6 verse 13. Dito po sabi dito, 13. at ito ang kautusan. 6:13. Hindi lang yan. Hukom 6:13. Ang sabi rito, at sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga lahat ng ito ay sumapit sa amin? Saan naroon ang lahat niyang kababalagang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto, ngunit ngayon hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Madian. Yan po, maminamal, ang dahilan kung bakit hindi makagagawa ng himala ang ating Diyos. Sabi, by forgetting His marvelous works. Amen. Sabi pa rito, maminamal, sa Psalm 78, verse 11 and verse 32, basahin pa natin ang awit, Kapitulo 78, talatang 11 at 32. Dito sa aklat ng Psalms chapter 78 verse 11 and 32. Sabi dito sa 11, at kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. Talo ng 32. Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila at hindi naniwala sa kanyang kagilagilalas na mga gawa. Amen. Amen. Yan po, maminamal, ang dahilan kung bakit minsan hindi po makagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Tandaan po natin, sabi ng Biblia, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Yes. Hindi nagbabago ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga nung panahon, maminamahal ni Gideon, sabi, kinalimutan sila ng ating mahal na Panginoon. Sila'y naging alipin, maminaman ng kalmakalaban. Kasi sinabi ni Gideon, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga lahat ng ito'y sumapit sa amin? Saan naroon ang lahat ng kanyang kababalagang gawa at na isinaysay sa amin ng aming mga magulang? Na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon sa Ehipto? Ngunit ngayon, hiniwalayan tayo ng Panginoon at ibinigay tayo sa kamay ng mga Madian. Yan po ang dahilan, maminamal, sapagkat kinalilimutan natin ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Amen. Forgetting His marvelous works.
Ang sabi rito, kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at kanyang mga kagilagilas na mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. Yan po ang dahilan kung bakit pinauulit-ulit po natin. 2,000 years pa yun, maminamahal, yung tinatawag na Sipada Hostages. Pero pinauulit-ulit namin sa inyo. Ang mga patotoo na mga kapatiran namin 10 years ago, 5 years ago, 2 years ago, inuulit-ulit namin sa inyo sapagkat utos yan ng ating mahal na Panginoon. Sabi, huwag nating kalilimutan ang kanyang mga kagilagilas na mga gawa. Pero ang nangyari po dito, mga minamahal, kaya marami mga mananampalataya hindi nakakaranas ng himala ng ating malapang sapagkat kinalimutan nila ang kanyang mga kagilagilas na mga gawa. Kaya matutungayan din po natin dito sa Psalms 105 verse 5, sabi, alalahanin nyo ang lahat ng kanyang mga kagilagilas na mga gawa. Kaya meron tayong mga patutuo na pinakikinggan eh. Bakit meron tayong mga patutuo na inuulit-ulit namin sa inyo? 10 years ago na, 5 years ago na, maminamal, o 20 years ago na, inuulit-ulit namin, maminamal, hindi po nangangahulugan na pag lumipas na ng mahabang panahon, hindi mo na alalahanin ang mga kagilagilas na mga gawa ng ating mahal na Panginoon. Kailangan, alalahanin mo yan kahit tumagal yan ng 100 taon. Amen. Kahit tumagal pa yan ng 1,000 taon, gaya na nangyari kila Moses, maminamal nangyari, maminamal sa nung unang mga panahon. Ito po, nakasulat pa rin po sa banal na kasulatan para hindi po natin makalimutan. Sabi rito sa Psalm 105 verse 5, basahin po natin, yan po ang dahilan kung bakit humihinto ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat hindi natin inaalala ang kanyang mga kagilagilas mga gawa gaya ng utos ng mahal na Panginoon. Basahin natin ng Psalms 105 verse 5. Dito sa aklat ng mga awit, 105, talatay 5. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan, at ang mga kahatulan na kanyang bibig. Amen. Inuutos sa atin yan, maminamahal. Sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga naniniwala sa Diyos. Huwag niyong kalilimutan ang mga kamangamangang gawa ng ating dakilang Diyos. Yes. Alalahanin natin ang kanyang mga kagilagilas mga gawa. Kaya namin inuulit-ulit ito. Kaya namin laging ipinapangaral, maminamal, 10 years ago pa yan, 5 years ago pa yan. Ito pong tinatawag, mga minamal na Sipada Hostages, 20 years ago pa po yan, maminamal. Pero inuulit-ulit namin sa inyo, naririnig nyo mga patutuo para maminamal patuloy pong kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sabi pa rito, mga minamahal sa Job, Kapitulo 37, talatang 14, sabi, dinggin mo ito, Job, tumigil ka, bulayin mo ang lahat ng kanyang mga kagilagilalas na mga gawa para hindi manghina ang ating mga pananampalataya. Basahin po natin ang Job 37 verse 14. Dito sa Job chapter 37 verse 14. Dinggin mo ito, o Job, tumigil ka at bulayin ang kagilagilas na mga gawa ng Diyos. Amen. Amen. Inuutos po sa atin, mga minamahal, sa panahon ng panghihina, sa panahon ng panlulupaypay, sa panahon na tayo po, mga minamahal, ay pinanghinaan ng loob. Inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na bulayin ang kanyang mga kagilagilas na mga gawa na ginawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya namin pinauulit-ulit, kaya namin pinangangaral. Huwag mong sabihin, 20 years ago pa yan, ba't kinakailangan nyo pang ulitin? 30 years ago pa yan, ba't kinakailangan nyo pang ipatutuo? Mga minamahal, utos ng mahal na Panginoon. Ito pong nangyari dito, mga minamahal, sa Psalms 78 verse 11 and verse 32. Ito po, mga minamahal, kung tutungayan nyo, mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, yan po, mga minamahal, ay 1,000 taon na, mga minamahal, pero inuutos pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang dahilan, mga minamahal, how does the miracle stop? Pag hindi mo na inalala ang mga kapangyarihan ng Diyos sa mga himala ng Diyos, hihinto ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hihinto ang himala ng mga Panginoon. Amen. Yan ang unang dahilan, by forgetting His marvelous works. Pangalawa, sabi, by unbelief. Sa pamagitan ng mga alinlangan, kaya hindi makakilos ang Diyos sa buhay nyo. Pero tandaan nyo, maminamal, sabi ng Biblia, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Yung Diyos ng panahon ni Moses, yung Diyos ng panahon ni Abraham, yung Diyos ng kapanahonan ni Gideon, yung Diyos yung kapanahonan ng mga unang mananampalataya, ng mga unang mga propeta, siya po ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ngayon, maminamahal. Kaya imposible po na hindi siya makakilos sa buhay nyo kayong may mga taglay na karamdaman.
Basahin po natin itong Mateo 13:58, mga minamahal. Dito po, sa mga mananampalatayang ito, hindi makagawa ng himala ang ating mahal na Panginoong Kristo dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Basahin natin, Mateo 13:58. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanatang 13, talatay 58, at siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen. Hindi makagagawa ang Diyos maminamal ng himala kapag kayo'y walang pananampalataya. Amen. Sabi po rito, at siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen. Kaya nga kung gusto mong gumaling, kung gusto mo maminamal, pakinggan ka ng Diyos, manampalataya ka. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung hindi pa nangyayari sa buhay mo, naniniwala ka na, sinasampalatayanan mo na gagaling ka maminamahal, mararanasan mo ang kagalingan. Amen. At ang pangatlong dahilan, sabi rito, inconsistent Christian living. Yung hindi tayo, mga minamahal, sabi, hindi tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Diyos at salungat yung pamumuhay natin sa mga banal na salita ng Diyos. Kaya hindi po siya, mga minamahal, makakilos sa atin. Sumasampalataya tayo pero ang buhay natin ay makasalanan, salungat, maminamal sa buhay ng mananampalataya. Basahin po natin dalawang talata, Philippians 1:27 at Mika 3:4. Basahin natin ang mga talatang yan. Dito po sa aklat ng Pilipos, chapter 1, verse 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at ako'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Dito po sa aklat ng Mikas, chapter 3, verse 4. Kung magagayoy, magsisidaing sila sa Panginoon, ngunit hindi niya sasagutin sila. Oo, kanyang ikukubli ang kanyang mukha sa kanila sa panahong yaon, ayon sa kanilang ginawang kasamaan sa kanilang mga gawa. Amen. Yan po, maminamahal, ang nakalulungkot na dahilan. Bakit hindi tayo pinakikinggan ng Diyos? Bakit, maminamahal, tumatawag tayo, hindi tayo gumagaling? Bakit, mga minamahal, may mga hiniling tayo, hindi po matugunan ng Diyos? Sabi, ang ating pamumuhay ay hindi naging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Inconsistent Christian life. Hindi po tuloy-tuloy ang ating pananampalataya. Hindi tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Yung ating buhay bilang mananampalataya, salungat. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi, ikukubli ng Diyos ang kanyang mukha sa atin. At sabi, ayon sa kanilang ginawang kasamaan na kanilang ginawa, ay hindi tayo sasagutin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dadaing tayo, sabi, ngunit hindi niya tayo sasagutin. Yan ang dahilan, inconsistent Christian life. Yung ating pamumuhay na hindi nararapat sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero tandaan nyo po, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Hindi nagbabago ang ating mahal na Panginoon. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos ng lumang tipan. Siya pa rin ang Diyos sa panahon natin ngayon. Siya ang Diyos ng bagong tipan. Sabi ng huling talata, ang Panginoon na hindi nagbabago, maminamahal. Ang Diyos siya noon, ngayon at magpakailanman. Huling talata, Malakias 3:6. Dito sa aklat ng Malakias, chapter 3, verse 6. Malakias 3:6, sapagkat ako, ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi mga uubos. Amen. Mga minamahal, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Hebrews 13:8, sabi diyan, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kaya nga, mga minamahal, dapat hindi nagbabago ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Yes. Sa gabing ito, tanggapin niyo po siya bilang sariling tagapagligtas. Sumabay po kayo sa panalangin habang tayo po, mga minamahal, ay nakapakinig ng awiting, I give you Jesus. Sabihin niyo po, mamaya naman ang mga katagang ito, sabihin niyo po, itaas niyo po yung mga kamay, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po isang makasalanan. Malapang na patawarin mo po ako, ano man ang aking mga pagkukulang, ano man ang aking kamalian.
Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ko, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Dakilang Diyos, bigyan mo ko ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo hanggang sa pagbabalik mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen, amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo sila mga tunay na anak mo. Kabagan mo po sila, mga Panginoon. Hallelujah, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong nalalapit na pagbabalik sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga minamahal mga webcast viewers, ipatong niyo po inyong mga kamay sa inyong mga gadget, mga minamahal, ano man ang inyong pinakikinggan, laptop, tablet, o sa inyong cellphone, hawakan niyo po. Mga minamahal, manampalataya po kayo sa Diyos, walang imposible. Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Manampalataya po kayo, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mala Panginoon. Iunat mo po ang iyong makapangyarihan kamay sa oras nito. Dalangin po namin ang aming beloved Jerry, kumpiado, mala Panginoon ang kanyang lagnat, ubo, sipon. Bigyan mo ng kumpletong kagalingan, dakilan Diyos. Gayun din Sister Ethel, Ruth, Paya, mala Panginoon ang pananakit ng kanyang likod. Pag imalaan mo po siya, matanggap niyang kumpletong kagalingan, mala Panginoon. At idinadalangin din namin, dakilan Diyos, si Dina Orteliano, ang kanyang ubo at ang kanyang sipon sa oras nito. Pawiin mo po, malapang bago matapos ang programang ito, matanggap niyang kumpletong kagalingan. Si Vilma Orteliano, malapanginoon, at Dina Orteliano, pagaling mo sa ubot sipon, malapanginoon. Si Giancarlo Corlet, malapang may lagnat at bubo at sipon, pagalingin mo po ang aming beloved brother Giancarlo, malapanginoon. Gayun din ang aming beloved Tel Ruth, malapang mayroon pong back pain, malapang pagalingin mo pong back pain ang aming beloved Tel Ruth. Gayun din si Samir, malapanginoon, ang kanyang ubo at ang kanyang sipon, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Si Paulina Abisto, malapanginoon, ang pananakit ng kanyang likod, dakilang Diyos, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Idinadalangin din namin si Merasol de la Cruz, na mamaga po ang kanyang paa, malapanginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Si Brother Ray Magramo, patuloy po namin dalangin ng kanyang ubo, ang kanyang sipon, malapanginoon, sakit sa batok, malapanginoon, ang kanyang kidney, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Pawiin mo po, malapang dagdagan mo ang kanyang pananampalataya. Gayun din si Reyna Oliveros, mataas po ang lagnat, ang aming complete recovery ng beloved Brother Bong, malapanginoon. Lahat ng mga sakit, mga karamdaman, aming sinasuway, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, ubo, sipon, trangkaso, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pamamaga ng paa, gumaling kayo sa pangalan ni Jesus. Karamdaman bato, lahat ng karamdaman, mataas na lagnat, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Vices began, problem be solved. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po, mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Minsan pa binibigay namin ng buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Ordan Preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe na kaligtasan na ating napakinggan sa gabing ito. Amen. Praise God. At muli po sa pangunguna ng aming malapastor Evangelist Willis Almeda sa po ng beloved Almeda Children, kami po ipasamantalang papaalam sa gabing ito at sa araw po ng bukas, amen, nagsisimula tayo ng 9 p.m. to 10 p.m. Ito po from Monday to Saturday po, tuloy-tuloy pinangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pang marami pa pong sumampalatay maligtas at nakasama niyo po ang kapatid niyo po. Ito po yung kapatid sa Malapin, Brother Paulo Bondok, maging ating beloved mangangaral, ating beloved Ordained Preacher, beloved Brother Boy Kaluya, nakasama natin sa gabing ito. At ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Kisna, lumantabi sa ating live webcast sa gabing ito, pang maging maayos po ang ating pong banal na programa. Maging sa ating mga beloved live webcast viewer, ang Diyos pong patuloy na magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.